Mainit na balita. Nung kanilang verify yung kanilang boto, kung ano-anong pangalan ang lumalabas. Ang sagot naman ng COMELEC, encrypted daw po yun at hindi talaga mababasa. Paano hindi mababasa? Nabasa nga yung pangalan ng ibang kandidato. Kaya dapat talaga may transparency and accountability itong COMELEC. Gamitin natin yung terminology ng COMELEC na encrypted. Bakit pangalan ng ibang kandidatong hindi nila binoto ang lumalabas? Yan ang dapat ninyong sagutin. Hindi yung sasabihin lang ninyo na ito'y encrypted. Walang sustansya yung inyong paliwanag. Ilang araw na lamang po mula ngayon, 21 days, 3 weeks to go, ay maghahalalan na po. Ang kamay po ang kapalaran po ng lahat ng mga kandidatong katulad ko, kami po yung mga aplikante bilang senador ninyo, ay nasa kamay ninyo. Sana ho'y gamitin ninyo ng tama ang inyong kapangyarihan. Marami pong usap-usapan, lalo na yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, yung mga Filipino migrants na nangangamba na baka raw hindi mabilang yung kanilang boto o yung iba na may bumoto nung kanilang verify yung kanilang boto, kung ano-anong pangalan ang lumalabas. Ang sagot naman ng COMELEC, encrypted daw po yun at hindi talaga mababasa. Paano hindi mababasa? Nabasa nga yung pangalan ng ibang kandidato. Kaya dapat talaga may transparency and accountability itong COMELEC. Kaya sabi nila encrypted, imposible daw mabasa yon. Yung mga naglabasa nung kung ano-anong social media posting, sinabi na may mga nagpapatotoo na ang binoto nila yung straight Duterte. Pero doon sa encrypted, kung encrypted man ang gamitin natin yung terminology ng COMELEC na encrypted, bakit pangalan ng ibang kandidatong hindi nila binoto ang lumalabas? Yan ang dapat ninyong sagutin. Hindi yung sasabihin lang ninyo na ito'y encrypted. Walang sustansya yung inyong paliwanag. At dapat lamang ho na ipaliwanag ninyo sapagkat alam ho ninyo, karapatan po nating napakahalaga. Yung right of suffrage. Dito po lamang pantay-pantay ang mayaman, ang mahirap, ang tapat at ang magnanakaw, ang korap at ang diretsyo sa gobyerno. Kaya dapat hindi paglaruan. Huwag din nating hayaan na magpatuloy yung pagsasalaula sa ating mga karapatan, sa ating saligang batas, kagaya ng ginawa ho nila sa GAA, yung General Appropriations Law, na ang naging basihan po ay yung Bicameral Conference Committee report na panay blanco. Hindi po natin titigilan yun. Ngayon, bukas po dapat ang resumption ng aking pagkapangangampanya. Subalit yun nga ho, hindi natutulog itong mga puwersa ng kadiliman at patuloy ang kanilang black propaganda sa inyong lingkod. Kaya minarapat kong sagutin ito habang tayo may sapat na oras sapagkat last stretch na po ng campaign and talagang mahigpit po yung schedule. Subalit, kunin ko na rin ang pagkakataong ito. Paulit-ulit, pasalamatan ho kayo. Huwag tayong magpapabudol muli. Huwag na ho kayong pumayag. Yung mga black propaganda, harapin natin, labanan natin. Harapin natin, labanan natin. Ito mga ito, nagtatago sa likod ng mga creations nila. Walang muka, walang pangalan. At nagtatago sa black propaganda. Alam mo ninyo, ang taong nagtatrabaho sa dilim, puwersa po ng kadiliman yan. Puwersa ng kadiliman yan. Kanya wag ho tayong papatakot, wag tayong papadaig, wag tayong papatalo. Ang issue ngayong May 12, 2025 ay corruption. Yan ang issue, corruption, kagutuman, kriminalidad, paglaganap ng droga, kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho at yung underemployment. Siyempre nandyan din yung ating mistulang alipin ng mga banyagang interes or banyagang puwersa. Huwag ninyong kalilimutan. Ngayong Holy Week, sana'y isinama ninyo sa inyong panalangin ang kaligtasan at kalusugan at ang pagpapauwi sa lalong madaling panahon kay Tatay Digong. Imaginein po ninyo, ang daming nagsasabi,
hindi raw isinuko yung ating soberanya. Ano hindi mo isinuko? Isinuko mo nga, hinayaan mo nga manghimasok yung banyagang puwersa, yung ICC. Ay, ibang araw sana natin tatalakayin ito. Pero nandyan na rin yung paglaganap po ng EDCA. Yung mga US military bases, kahit ano pong pagtatanggi nila, US military bases po, yan eh. Bakit? Merong sundalo, merong facilities, may armas. Anong tawag mo dyan? Disneyland. Kaya yung mga nagsasabi na hindi US military base ang EDCA, sige anong tawag nyo dyan? Bahay ng puwersa ng Amerikano. Yung bahay po nila, punong-puno ng gamit pandigma. Di wag nating tawagin na ito'y US military base or US military bases. Tawagin na lang natin. Tahanan ng mga sundalong Amerikano na punong-puno ng gamit pandigma. At pati yung kanilang mga communication. Wag mo natin titigilan ito. Kaya naman yung black propaganda, laban po sa inyong lingkod, ngayong Black Saturday, sabi ko nga may nagsabi din sa akin, ako'y pinaalalahanan na mag-iingat dahil titindi pa raw yan, mas magiging malupit, mas magiging vicious. Alam ho ninyo, basta't wala kang ginawang kabaluktutan at kahit ano pang black propaganda, matagal na po nilang ginawa sa akin yan, hindi ho ba? Pagkatapos pa lamang nung halalan nung May 2022, ako ho'y binuhusan na ng drum na black propaganda. Hindi po ako sadyang sumagot. Sapagkat sabi ko, bakit ko sasagutin? Hindi naman totoo lahat ng kanilang ikinikwento laban sa akin. At ako ho kasi yung tao na naniniwala na yung mga paninira, hindi po tatagal yun. Maaring sa simula, mayanig ka ng kaunti pag nagpayanig ka, pero when you stand still, kayang-kaya pong labanan yan. At yun na nga, ang aking ginawang tugon, hindi po ako nagpa-interview sadya, subalit tahimik kong ginawa yung aking libro. By the way, available pa po yan, yung Kingmaker, the hard copy, available pa po sa lahat ng fully booked branches nationwide at sa Amazon. Available po yan. Sana ho'y masuportahan ninyo. Kaya naman, another round of black propaganda, at sabi nga sa akin, nung aking rinerespeto, ginagalang na kaibigan, na mag-ingat, magpakatatag, at higit pang magiging masidhi ang paninirang gagawin sa iyo dahil napaka-epektibo mo na magsalita ng mga katiwalian na nagaganap ngayon sa ating bansa. Sabi ko, kung ang akala nila na yung black propaganda ay magpapatigil sa aking paniniwala na dapat nating ituwid ng maling direksyon ng ating bansa, nagkakamali po sila, nagkakamali po kayo. Lalo nyo lamang pong pinatitibay ang aking conviction, ang aking paniniwala na patuloy na humingi ng transparency, accountability, peace, and security sa gobyerno. Kagaya nga po ng tahimik na tahimik yung pambansang pulisya doon sa mga tumataas sa kriminalidad, lalong-lalo na yung kidnapping. Sabi nga mismo nung yung pinuno ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Boy Evangelista, na pataas talaga yung insidente ng kidnapping sa ating mga kapatid na Chinoy. Tahimik ang pambansang pulisya. Ang sinasabi nila, agad daw po nila itong sosolusyonan. Paanong agad? Bago mo masolusyonan yung pinakabago o yung latest among the kidnapping na nangyayari, resolbahin mo muna anong nangyari doon sa batang sinalbahi ang daliri na kinidnap. Huwag ninyong kakalimutan yun sapagkat mismong pambansang pulisya nagsabi, yung pagka-recover daw, yung recovery sa bata ay produkto ng isang efficient police operation. Ito raw po ay isang hot pursuit operation na nagdulot ng pagkaka-rescue. The term that was used was rescue. The boy was rescued. At meron na raw po silang tukoy na 22 suspect. Gaano na po katagal yan? Nasaan na? Kahit isa doon sa 22 suspect. Kala ba namin ay hot pursuit operation? Kaya ito naman,
ang isinusukli po sa atin, itong black propaganda ng kung sino mang puwersa. Pero kagaya po nun, ito po hinihingi ng hakbang ng maisog. Yung transparency, accountability, peace, and security. Humingi kami ng transparency. Ano na nangyari doon sa kaso ng batang yun? 22 suspect kanyo tukoy. At ito'y produkto ng hot pursuit operation, kaya na-rescue ang bata. Nasaan na kahit isa doon sa 22 suspect, mga kababayan? Kaya natin binabalik-balik ito sa inyo sapagkat mahalagang ito ang gamitin ninyong sukatan. Ito po sana ang gamitin ninyong batayan sa inyong pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025 election. Ito po sana ang wag na po tayo magpapadala sa AKAP. Wag na po tayo magpadala sa AIX. Wag na po tayo magpadala sa kahit anong ayuda sapagkat yan po ay form of vote buying. Ang gamitin natin yung mga totoong usaping lipunan na mahalaga na nakakaapekto po sa ating araw-araw na pamumuhay. Yung peace and order. Palala ng palala. Yung nangyari doon sa isa na namang negosyante, hindi ho ba? Sinasabi nila, ito raw po ay Pogo-related. Kahit Pogo-related yan, hindi na babawasan ng katotohanan na yan ay kidnapping. Kahit Pogo-related yan, hindi mo mababagong katotohanan na yan ay may kinalaman sa pagtataas ng kriminalidad. Kahit yan ay Pogo-related, assuming tama kayo na yan Pogo-related, o ano ngayon? Hindi ba't kinakailangan lalo niyong resolbahin ang problemang yan? Kahit lahat ng kidnapping, sabihin ninyong Pogo-related, hindi ninyo aaksyonan? Yung doon sa batang nasalbayan daliri, sinasabi baka raw Pogo-related. Kahit Pogo-related yan, it doesn't make that incident less of a crime. That is a crime. Kriminalidad po iyon, kahit ano pa ang anggulo niyan, solbahin ninyo ang problema. Yan ang panawagan ng mga ordinaryong Pilipino. At sana, ito rin po ang gamitin nating batayan sa pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025. At sa pagpili ng mga bagong leader, syempre, huwag po ninyong palagpasin sa inyong damdamin, sa inyong isipan, at sa inyong diwa, yung nakabinbin na unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kagaya ng sinasabi ko, lahat po kaming mga kandidato, mapa-senador, mapa-congressman, mapa-gobernor, mapa-mayor, mapa-konsehal, mapa-board member, kami po ay tratuhin ninyong mga aplikante. Kami po ay tratuhin ninyong mga trabahante ninyo na humihingi ng inyong tiwala at boto na gawin kaming katulad ko, senador. Yung iba naman, kongresista. Mahalaga na paulit-ulit kong ipapaalala sa inyo. Alamin ninyo kung inyong mga kongresista ay pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat kung yung congressman ho ninyo diyan sa distrito ninyo ay pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ako ho ay nakikiusap, sisantehin nyo na sila. Magpalit na ho kayo ng congressman o congresswoman sapagkat ni hindi man kayo kinonsulta, ni walang public hearing, ni walang public consultation sa inyong distrito. Tanungin po ninyo, kahit yung inyong mga barangay captain, kayo po ba ay kinonsulta bago sila pumirma? Kayo ho ba ay nahinga ng payo o ng pananaw kung dapat ba silang pumirma o hindi? Ngayon, kung ang sasabihin po nila kaya sila ay pumirma dahil desisyon daw ito ng kanilang partido, lalo po nyo silang sisantihin. Magpalit na po kayo ng kongresista. Bakit? Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kandidato. Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kongresista. Ang nagpapanalo po sa isang kongresista, yung tao sa kanyang distrito. Hindi po kayo binigyan ng halaga.
Hindi po rinespeto ang inyong opinyon. Hindi nga po kayo kinonsulta eh. At kung sasabihin naman po sa inyo, kaya ko lang naman ginawa yan dahil hindi marirelease ang pondo ng ating distrito. Yan po ay lantarang pangbubudol. Bakit kanyo? Hindi naman pera ng mga pinuno ng Kongreso yung perang dapat para sa inyong distrito. Saan ka naman ang nakakita? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis nang wala tayong proper representation in Congress. Di ba kaya tayo may kongresista, sila yung ating representative o kinatawan, yung kakatawan sa ating tinig at sa tinig ng ating distrito sa Kongreso? Hindi ba dapat sila yung nakikipaglaban sa ating karapatan? Bakit sila magmamanikluhod doon sa mga opisyal ng Kongreso? Kayo po yung mga naghahalal sa kanila, hindi naman yung opisyal ng Kongreso. Kaya pakiusap ko sa inyo, alamin ninyo, may panahon pa, 3 weeks to go, 21 more days bago po maghalalan. Inyo pong alamin kung ano yung naging tindig ng inyong mga kongresista. Kung yan ay pumirma, diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, sisantihin na po ninyo. Hindi po sila karapat-dapat sa inyong tiwala. Hindi po sila karapat-dapat sa inyong sagradong mandato. Kung nagawa po nilang minsan sa inyo yan, kaya nilang gawin paulit-ulit sa inyo yan.